Magandang araw mga kasabong. Welcome po ulit kayo sa aking YouTube channel. Sa ngayong episode na ito ay tatalakayin natin ang mga detalye na dapat natin malaman kung tayo ay nagpupunting ng mga manok. So kailangan po natin talakayin ng masinsinan ang mga bagay na dapat natin tandaan at dapat natin malaman na mga importante kung tayo ay nagpupunting ng mga manok. So unang-una ay nagbabase tayo sa kanilang droppings o kanilang mga ipot. Yun po, sa episode na ito ipapakita ko sa inyo sa charts kung ano ang mga uri ng droppings na dapat natin malaman sa pagpointing ng manok. So halik kayo mga kasabong, samahan nyo ako at i-discuss ko sa inyo ang about sa droppings. Ito po mga kasabong ang droppings ng mga manok na dapat natin malaman sa araw ng ating laban. So ganito po, ituturo po natin sa inyo, lalo na sa mga baguhan, kung ano-ano po ang appearance ng droppings ng mga manok. So ito po mga kasabong, although makita mo firm sila, bilugan, pero indikasyon po ito na dry po ang droppings ng ating mga manok. So ano po ang disadvantage nito mga kasabong pag dry ang droppings ng ating mga manok? So ang ibig sabihin, hindi po magkakat ang ating manok ng maganda. Short po ang kanilang extension ng kanilang palo at mahirap makapatay. So disadvantage po ito sa kanila. So paano po malalaman kung dry sila mga kasabong? Ang gagawin po ninyo, dadamputin natin ito at ibabato natin sa pader o sa puno ng kahoy. Pag hindi ito dumikit, ibig sabihin dry ito. So paano naman po natin maaagapan ang ganito? So habang malayo pa, halimbawa ang laban natin sa alas 6 pa ng gabi, tapos naobserba natin mga alas 8 ng umaga, alas 9 ng umaga, nito ang droppings ng ating mga manok. So ang gagawin natin, pwede tayong magbabad ng pellets sa tubig. Babad natin ang pellets, tapos pag sa tingin natin medyo basa na, ipapakain natin sa ating manok, dahil may mga manok talaga nga hindi umiinom mga kasabong sa araw ng laban. So pag ganito, basain natin ang pellets, papakain sa kanila, or pwede tayong magbigay ng apple, dahil ang apple ay may tubig din, o yung overripe na dahon na hinog na overripe po na saging saba, dahil matubig yun, apple or overripe na saging saba, at yung egg white, pwede yun. Tapos uobserbahan natin sila after 2 hours. After 2 hours, idadrop natin ating manok, titingnan natin kung okay na ang kanilang droppings. Ang tamang droppings po mga kasabong ng manok na tama ang kanilang timpla ay ganito po. So tingnan nyo, ganito po sila. So paano naman po natin malalaman na tama ang timpla ng droppings ng ating manok? Ang gagawin natin, dadamputin ulit natin at ibabato natin sa pader o sa puno ng kahoy. Pag ito'y dumikit sa pader, ang ibig sabihin ay tama po ang droppings ng ating mga manok. Ito naman po mga kasabong, ito naman po ang indikasyon na sobrang matubig ang katawan ng ating manok. Basang-basa ang kanilang droppings. At kung atin itong dadamputin, hindi ito natin madadampot lahat dahil basa nga. So ano naman po ang disadvantage nito mga kasabong? Ang disadvantage nito mga kasabong ay ang ating manok ay mabagal, sluggish po sila. Although magkakat sila, pero ma-outclass talaga sila ng kalaban dahil mauunahan sila, dahil mabagal silang kumilos, dahil matubig ang kanilang katawan. At saka pag tinamaan sila, masyadong madugo mga kasabong, tinamaan, masyadong madugo, madali silang mamamatay pag ganito ang droppings nila. So ano naman po ang gagawin natin habang malayo pa, kung dry ang pagbasa, ganito, pagbasa ang droppings ng kanilang
ng ating mga manok. So halimbawa, naobserbahan natin mga alas 8 ng umaga, na depende na po yun sa inyong pag-monitor ng inyong manok na medyo basa. Ang ating gagawin, bibigyan natin sila ng mga 5 pellets, yung dry na pellets, papakain natin para sipsipin ang excess na mga moisture sa loob ng katawan ng manok, or pwede crack corn, yung hindi binabad na crack corn. So bibigyan natin sila para sipsipin ang excess. Or isa sa mga pinakamabisa din na pang sipsip, yung quaker oats. Pwede yun. Kung may quaker oats kayo, mabilis yun sumipsip. Kung may oats kayo nadala, pwede rin yun. Sisipsipin ang excess na moisture sa katawan ng manok. Tapos, uobserbahan din natin after 2 hours. Pag drop natin after 2 hours, dapat ganito na rin sila. Tapos, i-maintain na po natin ang ganitong droppings. Every 2 hours, magdadrop tayo, titingnan natin ang droppings na dapat ganito. So, consistent po sila habang palapit ang laban. Ito naman po mga kasabong, ito ang tinatawag na sickle droppings. Ito po ang indikasyon, ayan ito. Ito po ang indikasyon na ang ating manok ay malapit ng mag-inti. Ibig sabihin, wala ng fiber sa loob ng kanilang katawan. So, ito po. Sa mga beginners po, akala nila, pag gumabas ang ganito, akala nila ay nagka-problema sa digestive system ang kanilang manok at natatay. Hindi po yan totoo mga kasabong. Natural po ito sa manok. Kahit nasa farm pa ang manok natin, lalo na kung malapit na po silang maubos ang fiber sa loob ng katawan, lalabas talaga ito. Ito ang tinatawag na sickle dropping. So, ito po ang dapat natin obserbahan sa ating mga manok, mga kasabong, habang tayo ay nagmumonitor sa kanilang kakao. So, every 2 hours tayo nagdadrop. So, halimbawa, sa umaga, nagpakain tayo sa umaga. Halimbawa, alas 7, tapos mga alas 9, nagdrop tayo. Sa unang drop natin, medyo malaki pa ang kanilang droppings, ganito mga kasabong. Dahil bago pa lang tayo nagpakain. Tapos, may mga ibang manok na medyo maliit na ang kanilang droppings pag drop mo sa limbering pin, dahil may iba umiipot sa loob ng tangkal, yung kulungan. Pero may mga manok talaga na hindi talaga umiipot sa loob ng kulungan, kaya kailangan natin silang i-drop para makapag-ipot. At isa pa, yung pag-drop ng ating manok ay para sila huwag mag-muscle bound sa loob at makapag-unat-unat sila, dahil kailangan nilang kapag unat ng kanilang katawan ng kahit mga 13 minutes lang, para hindi sila mangatog doon ng kauupo sa at katutulog sa loob ng kulungan. Hindi po totoo yan mga kasabong na ang manok ay may stress kung palagi nating in-drop every 2 hours. Dahil tandaan, ang manok ay 2 oras lang po yan natutulog. Kung obserbahan natin ang manok, every 2 hours sa gabi ay nagigising po sila. Kaya nga yun na narinig natin sa mga matanda, kung ang bata ay hindi natutulog ng tulog manok, parang tulog manok ang bata na ito, palaging gumigising, nagigising palagi yung bata at iiyak. Yan talaga ang nature ng manok. Ang manok, kung i-observe natin, alas 6 ng hapon hanggang alas 10, dahil pagod na pagod sila, hindi po yun, hindi ka makakarinig na sila ay titilaok. Pero pagdating ng alas 12 ng gabi, dahil nakapagpahinga na sila ng mga from 6 o'clock to 12, so mga around mga 6 hours, nakapahinga na sila ng 6 hours, ay titilaok yun mga alas 12 ng gabi. Tapos titilaok ulit yun ng mga alas 2 ng madaling araw, tapos alas 4 ng madaling araw. Yan po ang nature ng manok. 2 oras lang po nagpapahinga sila, makapagpahinga ng 2 oras, okay na sa kanila. So kaya hindi na po natin dapat ikabahala na sasabihin ng iba na mapapagod ang manok. Hindi po totoo yan mga kasabong. 2 oras lang na pahinga ng manok, okay na po yun sa kanila. So ako, sa araw ng laban, every 2 hours, nagdadrop talaga ako ng manok. Inoobserbahan ko, dapat consistent ang kanilang dropping. So pag ganito, sa unang drop natin, medyo malaki, tapos habang inoobserve natin, sa susunod natin drop, paliit na sila ng paliit. Halimbawa, malayo pa ang ating
laban. Malayo pa ang ating laban mga kasabong. At halimbawa alas 6 pa ng hapon tapos alas 2 ng hapon ganito na ang kanilang droppings. So kailangan natin bigyan ng konting patuka ang ating manok. Pero ako, dahil maliit nga ang pinapakain ko sa aking manok sa araw ng laban, so nagbibigay po talaga ako sa kanila ng konting patuka every 2 hours na pag-drop ko. Yan po ay parang reward ko na rin sa kanila para maging masaya sila every time na i-drop ko dahil may pagkain sila. Dahil sa araw ng laban, ang sinusunod ko po ay yung principles na natutunan ko na it is better to underfeed your chicken on the fight day comparing to rather than overfeed them on a fight day. Yan po ang principles na dapat ninyong malaman mga kasabong. Ating translate sa Tagalog ng kasabong. Ang ibig sabihin, mas maigi na kulang ang pagkain natin sa ating manok sa araw ng laban kaysa nasubraan sa pagkain mga kasabong. So dahil nga sa ating tao, pag tayo nasubraan sa pagkain ay tatama rin talaga tayo. So dahil kahit underfeed ang pagkain natin, pwede naman tayo magbigay sa kanila ng pakunti-kunti sa mga successive na mga oras kagaya ng ginagawa ko. So kaya lang dapat tandaan natin na sa ganito, dapat ganito ang kanilang droppings. Bago sila umabot sa ganito, sa sickle droppings nila at sa ganito, dapat hindi ganito ang kanilang droppings. Dapat ganito talaga. Hindi ganito o hindi rin ganito. So ganito, hindi pareho itong bad sign po ito sa ating mga manok mga kasabong, itong dalawa. Ito dry, ito basa. At tumating tayo dito na tumating doon. So hindi na po natin makukorek doon. So habang malayo pa, sa dito pa lang ikukorek na natin or dito. Ikukorek na natin na dapat ganito talaga ang droppings ng ating mga manok. Ito naman, ang sickle droppings na indikasyon na ito ay malapit ng mag-impi at wala ng fiber sa loob. Dapat ito rin ay firm kagaya nito. Hindi po ito basag. Pag lumabas na medyo kumalat pag ang ating manok ay umipot sa loob ng limbering pin dahil may mating, yan po ang purpose na ilalagyan natin ng mating para madali natin silang malinis ng tissue. Ganito dapat hindi kumalat po, ganito firm talaga sila. Tapos ang susunod after nito, ito na ng mga droppings sila. Ito na po ang indikasyon na empty na po sila. Sa may mga dugong asil o roundhead, ako mga kasabong, pag manok ko may dugong roundhead o asil, sa ganito palang droppings, inilalaban ko na sila. Pero ang manok ko, pag may mga dugong kombinasyon ng kilso, hot, sweater, mga gray, blacks, ganito talaga ang kanilang dapat. Pero sa lahat ng mga bloodline na naobserbahan ko, kahit ganito ang kanilang droppings, palang sa sickle, ay lumalabas na ang kanilang palo. Pero sa may mga dugong sweater, hot sis, mga gray, black, at iba pang mga linyada, yan ang may mga white hackle, yung mga matatapang na mga manok, mas maganda talaga silang dumating sila dito sa ganitong sickle dropping. Kung obserbahan nyo, ang sickle droppings na ganito, sa susunod na pag-drops ng inyong manok, iipot sila, ganito na, lalabas na itong may parang kulay gatas na, may kunting green, at pa unti-unti na mawawala na ang green, at saka ganito na yung parang may puti na parang gatas. So yan po ang indikasyon na ready na po ang ating manok at on point na sila. Yan po ang indikasyon na mailalabas nila ang kanilang 100% na galing sa araw ng laban. Pero kung manok nyo nga, sa sinabi ko na may dugong asil, hindi po nila kaya ang ganitong stage mga kasabong. Sa halip na lumabas ang kanilang palo o laro, ay naghahanap sila ng pagkain at malamang natatalo sila. So depende po yun kaya kailangan kilala mo ang inyong bloodline mga kasabong. Kung ikaw ang nagpupunting ng inyong manok, so kilala mo ang bloodline nyo. Depende po yun sa bloodline. Pero majority naman sa mga magsasabong, hindi naman marami ang nagbe-breed ng mga ganong mga asil. So malamang yung mga breed ng mga gray hatch, ganito talaga. Sa mga beginners, nakikita ko na naglalaban ang mga beginners dahil hindi pa nga nila alam
dito pa lang ang droppings ng kanilang manok, nilalaban nila. Pagdating dun sa Roida, makikita mo ganito ang ipot ng kanilang manok dahil nga sa kanilang hindi pa nila alam na pag ganito ang droppings ng kanilang, akala nila ay nagka-problema ang kanilang mga manok or ganito. Sabihin nila na hindi tama ang ipot ng manok or ng kalaban. Sasabihin nila ang kalaban ay hindi marunong, pero sa totoo sila ang hindi pa talaga marunong dahil wala pa silang experience. Akala nila pag ganito ang droppings may diferensya ang manok. Ito po talaga ang tama mga kasabong, hindi po ang ganito. Ang ibig sabihin nito, may laman pa ang ating manok sa loob, at ang ibig sabihin ay dihado po tayo mga kasabong, dahil ibig sabihin mas mabigat pa ang timbang ng ating kalaban sa atin. Halimbawa, ang kalaban natin ay dito, kapointing sila ng ganito, at ang timbang ng kanilang manok ay 2040. Tapos ang ating manok ay 2030. So lamang sila ng 10 grams sa atin. Tapos plus may laman pa ang ating manok. So more or less lamang ang ating kalaban ng mga 30 grams sa atin, dahil may laman pa ang ating manok sa loob. So sa ibig sabihin, mas mabigat ang ating kalaban. Tigaya ng pareho tayo, dumating din tayo sa puntong ito, hindi lang asil ang ating bloodline, ganito ang ating narating. Tapos 2030 lang ating timbang, sila 2040. Hindi na po magmamatter yun mga kasabong. So maliit lang ang kanilang lamang sa timbang. At sa actual fight, hindi na po yun magmamatter. Ang ganun. Yan po mga kasabong ang aking kunting nalalaman sa pagpointing ng manok na isinare ko sa inyo, na dapat nyo rin malaman, lalong-lalo na sa mga beginners. So, i-review lang natin paano malalaman kung dry ang ipot ng ating manok. Ganito, kung ating dadamputin at ibabato sa pader, hindi po yun didikit. At kung basa naman sa ganito, pag hindi naman natin ito madadampot dahil basa nga. Tapos ang tama timpla ng ipot ng manok na gaya nito, malalaman natin kung ating dadamputin at ibabato sa pader, ito ay didikit sa pader, or kung aapakan natin ang ating sapatos, ito ay didikit sa ating sapatos. Ito, pag inapakan natin ito, dahil dry nga, hindi ito didikit sa ating sapatos. Yan po. At na-discuss na rin natin ang disadvantage ng ating mga manok pag ganun ang droppings ng ating manok. So, naituro ko sa inyo kung paano ang pag-troubleshoot, paano ginagawa ang mga pag-troubleshoot pag ganito ang droppings na medyo basa at kung dry. So, sana'y may natutunan kayo sa i-discuss na ito. Tapos, yun nga, dapat lang natin tandaan, kung hindi man natin maparating ang ating manok sa ganitong stage ng droppings, at least man lang na ilabas nila ang kanilang sickle dropping. Usually, pag nag-drop tayo, sickle dropping, dahil minsan, ang manok nga, ang iba doon na sa Roida lumalabas ito. Yung pagpapalakad mo na sa Roida, doon na sila lumalabas ng ganito. So pag nailabas mo ito ang sickle dropping, sa experience ko, papalo na talaga ang ating mga manok. Tapos pagdating doon sa Roida, magpapalakad tayo doon, lalabas din ito. So at least man lang narating natin ang ating goal na mai-point ang ating manok ng maganda, at maganda ng mabigyan ng equal fighting chance sa loob ng Roida. O yan po mga kasabong, i-discuss natin sa pagpapatuloy natin ng video ito ang mga sinyalis ng manok na dapat natin makita sa araw ng laban, kung sila ba ay pointed o hindi. So ayan mga kasabong, natapos na natin ma-discuss ang mga dapat natin malaman sa about sa droppings. Yun po ang unang mga sign po na dapat natin malaman kung tayo nagpo-pointing. So doon nagbabase tayo sa droppings. So importante yun. Pagkatapos natin malaman ang mga bagay na about sa droppings, so doon naman tayo magbabase sa appearance ng manok at ang kaniyang mga base sa kanyang galaw. So importante po yun. Hindi po
lang tayo magbabase sa ipot. Minsan kahit ang manok ay napalabas pa natin ng ganun ang kanilang mga ipot, pero minsan ang mga manok talaga ay hindi natin na 100% na papalabas ang kanilang galing sa kung yun lang ating babasihan, dahil minsan ang manok ay nagkakaroon, may mga iba na nag-uupo sila kahit maganda ang kanilang droppings at napalabas naman natin ang tama ang droppings nila. So ang mga basihanan po natin mga kasabong isa ay ating iisa-isahin. So usually ang pointed na manok mga kasabong ay masayang manok at masigla. Yan po ang sa mga makikita natin sa manok. Dapat sabi nga in English term nga pointed cock is a happy cock. So pero bago tayo magpatuloy mga kasabong, so atin munang tatalakayin kung ano ba talaga ang pointing, lalong lalo na sa mga baguhan natin mga magsasabong. So, marami sa atin ang nagbabanggit ng mga salitang pointing, yung ginagamit na mga terms sa sabong ng manok, kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pointing. Ang pointing po mga kasabong ay ang maihahalin tulad natin doon, ang pointing ay parang pyramid po. Kung meron tayong pyramid, di ba, ang pyramid ay para siyang tatsulok na meron siyang, so parang tatsulok, ganun ang forma ng tatsulok. So para siyang pyramid. Ang pointing, ibig sabihin pinakatuktok ng pyramid, yun po ang ginatawag na point. Ang ibig sabihin pinaka maximum, kung maaari pinaka maximum or pinaka 100% na maipalabas natin ang potensyal ng ating manok, at nasa pinakamataas sa rurok sila ng kanilang kondisyon. Yan po ang tinatawag na pointing. So kung magsisimula tayo, dapat kung magpo-pointing tayo, dapat kung malayo pa ang laban, hindi tayo dapat makarating doon sa pinakadulo, dahil pag nakarating na tayo sa pinakadulo ng pyramid, ang ating manok, pag dumating na ang kanilang kondisyon doon, wala na pong ibang choice mga sabong. Pagkatapos nun ay bababa na ang kondisyon ng ating manok at hindi na natin sila maibabalik doon sa kanilang pinakamataas na antas ng kondisyon. Pag bumagsak na yun mga kasabong, papunta na ang manok natin na mag-up, ay wala na po tayong magagawa doon. So yan po ang dapat nating iwasan. So kaya nga doon sa itinuro natin, sa inoobserbahan natin sa kanilang droppings, na dapat wag muna silang mag-inti kung malayo pang laban, dahil pag bumagsak ang kanilang mag-pointing na natin sila, nasa dulo na sila ng tatsulok, nasa tuktok na sila ng tatsulok, ay wala na pong ibang choice kundi babagsak sila pagkatapos nun, at hindi na natin sila maibabalik. So mag-u-off na sila. So yan po ang pointing. So ano po ang mga sinyalis na dapat natin tandaan kung tayo nag-pointing? Unang-una, yun nga ang sinabi ko, dapat ang manok natin masigla at masaya. So pag drop natin ang manok natin sa limbering pin, sa oras na malapit na ating laban, lalo na kung malapit ng tatarian at tinawag ng limber na ang ating manok, so dapat manok natin masaya, at saka makikita mo sa mga manok na ang dapat ang manok natin ay hindi po malikot. Paglagay natin sa loob ng 3x3 na may mating, dapat hindi sila gaanong malikot, pero kalma lang sila, pero alerto. So makikita nyo ang ulo ng manok na alerto sila. Ang ulo lang nila ang gumagalaw-galaw ng paganon-ganon lang mga kasabong, na parang agila. Tapos matalas ang kanilang mata, matalas parang agila, at madali silang nakakakita ng mga bagay. Halimbawa pag may andun kayo sa labas, tapos gabi, tapos may mga kulisap, huhulihin nila ang mga kulisap, ganun po. At kung may pagkain din silang makikita na subukan mong bigyan, may pagkain, agad-agad nilang makikita yun. At kung maglagay kayo ng manok na yung
ating teaser na manok na ginagamit para panghiting. So alerto sila. Kung ang manok natin medyo aggressive, makikita mo silang susugod. Kung ang ating na manok naman ay yung mga abang types, ay makikita mong nakahanda lang sila at nag-aabang at alerto. Isa po yan sa mga palatandaan. Tapos ang ulo nila ay parang pumipitik-pitik, ganun. Pumipitik-pitik. Isa yun sa mga sinyalis na malapit na po ang manok natin mag-dry. Dahil pag nag-pointing tayo, usually medyo dry natin ang ating manok ng kunti para gumalaw sila. Hindi po na totally dry. Dry lang ng kunti base sa kanila, dahil medyo paubos na ang moisture sa kanilang katawan dahil lumabas na po ang kanilang cecal droppings, tapos lumabas na po ang yung moisture nila. So pag ano na ang ilang kanilang ulo, parang pumipitik-pitik, tapos parang ang ahas or parang ulo ng agila. Ang kanilang ulo ng manok, yan lang po ang gumagalaw. Ang kanilang katawan ay hindi gano. Bad sign po yan mga kasabong pag ang manok natin, pag drop natin sa limbering pin, malapit ang laban, ay malikot at parang gustong kumawala sa loob ng 3x3, or kung hawakan natin ay nagpupumiglas na gustong makawala. So isa po yun sa mga bad sign. Tapos ang manok usually pag pointed, isa din sa mga palatandaan ay naglalangis. So ano pong ibig sasabihin naglalangis ng manok mga kasabong? Usually dito sa kanilang, malapit sa kanilang buntot, yung naka-attach ang kanilang buntot, yung tinatawag dito sa amin sa Bisaya na isul. Iwan ko nga kung anong term nito sa Tagalog, basta dito sa amin isul. Yun po, nakikita doon ang tinatawag na oil gland. So hinahagod po nila ang kanilang mukha doon sa oil gland dito sa may buntot na ito po mga kasabong ang ibig kong sabihin. Ito po dito. Po mga kasabong, dito sa malapit sa kanilang buntot. Dito may wrong oil glands, yung tinatawag isul. Mayroon oil glands, nandun po ang oil gland nila na parang may langis doon. So doon sila, hinahagod nila ang kanilang mukha at para kumintab, parang nagpapapugi po sila mga kasabong. Hinahagod nila ang kanilang ulo doon at parang naglilinis sila ng kanilang katawan. Tapos winawagayway po nila ang kanilang buntot, parang ginagano nilang kanilang buntot na parang naglilinis, at ang kanilang mga balhibo ay parang gumaganon sila, ang ganito ang kanilang mga balhibo dito ay parang inaalis nila ang parang may alikabok sa kanilang katawan na pilit nilang inaalis, na parang naglilinis sila. Yan po ang mga sinyalis na pointed po ang ating manok. So unang-una yung ipailabas na natin ang kanilang cecal dropping, tapos susunod yung moisture na yung parang gatas na droppings, yun po. Tapos makikita nyo masaya ang inyong manok. Tapos yun po ng mga sinyalis, ang ulo lang ang gumagalaw, alerto, kalmado pero alerto. Tapos ang mata parang matalas na parang agila. Tapos naghahagod ng kanilang mukha sa kanilang oil gland dito sa may isol. So hinahanap nila ang oil gland doon, may oil gland ang manok, yun po. Mas lalong kikintab ang kanilang mukha pag nilagay, nagpapapugi sila, tapos naglilinis sila. Yan po. At usually po, ang ibang mga manok na mayroon akong ipinuinting na mga manok na stag noon, may stag man o sakak, may gold dito na 2 bisis na siya ng ilaban. Parang pag ando na siya sa malapit na ang laban, parang pag inilagay nyo sila sa limbering pin, ay parang gigibain niya ang limbering pin pag na-scratch siya. Usually magi-scratch siya na parang excited ang manok sa laban, na parang atat na siya na gusto nang makipaglaban. So yung klaseng manok na ganun na point ko, na talagang masasabi ko pag ganun ang galaw ng manok, pag ipinuin ko na ang manok na ito malamang
matalo man ito pero may paglalagyan talaga ang kalaban nito. So nang inilaban ko nga, mga big boys pa ang nakalaban nun. Minasakir talaga ang kalaban na talagang outclass talaga. At napakagandang mga manok pa ang nakalaban. So last na inilaban ko ang manok na yun doon sa Kalahuan, sa Aminik. So dahil medyo kasabayan nga doon sa laban na yun ay pumupusta din si Rosco Noel, ang kinukuhanan ko ng materialis doon. So medyo na-match talaga ang mga manok ko doon sa mabigatang laban dahil ang minimum na pusta na nakadeclare doon ay 50,000 dahil si Rosco ay pupusta din, tapos mga kasamahan ko pa. So minimum na pusta na nakadeclare ito ay, ang mga manok na ito ay minimum na pusta nito ay 50,000 pataas ang pustahan. So kaya ang mga manok ko na i-match doon sa mabigatan talaga. So pero minasakir ng mga gold ko ang mga kalaban doon at hindi sila nahirapan. So yan po ang nakikita ko pag mag-pointing tayo ng manok. Yan ang mga sinyalis ang dapat natin makita. Kahit na ipalabas pa natin ang mga kanilang droppings ng ganun, normal ang kanilang droppings. Pag ang manok natin sa oras ng malapit ng ilaban ay medyo matamlay, so makikita natin mga kasabong na hindi po talaga sila pointed. Dahil ang pointed na manok ay masaya, masigla at alerto, at ang mata ay matalas. Tapos ang kanilang isa sa mga sinyalis mga kasabong, ang kanilang tilaok. Ang manok na pointed na nasa rurok ng kanilang kondisyon, kung tumilaok ay medyo nakaprulong po, nakaprulong kung tumilaok. Parang ganun sila, tiktilaok, ganun, parang mahaba kung tumilaok. Ang manok naman na medyo off, kung tumilaok ay medyo short sila kung tumilaok. Tiktilaok, parang ganun lang, parang short lang, hindi nagprulong po. Ako nga, kung iba ang nagpo-point ng manok ko, yon ang bayaw ko po, no, nang nagpartner ako sa bayaw ko, siya lang ang nagpo-pointing ng aming mga manok. Hindi na ako pinapapasok niya sa tingnan mo kung okay na ba ang pointing ko. So, hindi na ako tumitingin dahil alam kong marunong naman siya. So di ko na tinitingnan po, pinapakinggan ko na lang po ang tilaok. Sa tilaok na lang ako. So alam ko ang manok ko pointed pag narinig ko ang tiktilaok ng manok na nasa labas lang ako ng kakaos. Dahil yung bayaw ko napaka-stricto nun. Kung iba ang kinukondisyon niya ng mga manok, kahit ang mga may-ari nga ay hindi ganong nakapapasok sa kakaos. Pero sa akin no, nang nagpartner kami, pinapapasok niya, ako lang ang pinapapasok niya kakaos. Kahit ako nga may-ari ng manok, pero ako hindi naman ako pumapasok dahil may tiwala naman ako sa kanya at nakaya niya. So hindi na ako nakikialam. So ang ginagawa ko na lang, pinapakinggan ko na lang ang tilaok ng manok. Isa po yan. Makikita mo pag ang manok mo ay pointed, ang tilaok nakaprulong yan. Pag tumilaok ang manok mo, parang mahaba, tumilaok at masaya. Pag ang manok mo tumilaok na parang malungkot, tapos short pa ang tilaok, ibig sabihin medyo off ang ating mga manok. Kahit na ipalabas pa natin ang kanilang sickle dropping at yung mga droppings na ganun, hindi po yun 100% na babasihan mo na pointed ang ating mga manok. Dahil baka sasabihin ng iba na ipalabas ko naman ang droppings ng aking manok ng ganun, tapos hindi naman gumalaw. So maaaring may diferensya ang ating manok, medyo may nagka-diferensya tayo, may nagawa tayong mga bagay na hindi maganda na nakaapekto sa kanilang kondisyon, or baka medyo may naramdaman ang ating manok sa katawan. So yun po. Pero pag usually ang manok pag na-point natin, ganun talaga, masaya at medyo may tiwala tayo pag nakikita natin ang ganun. Hindi nga siguradong mananalo ang ating manok doon dahil ang kalaban natin ay pointed rin. Ang kanilang manok ay, kung magaling din ang hander doon, masaya din ang kanilang manok na palabas din nila ang tamang mga droppings at ang kanilang manok ay masigla din. So labanan na lang po ito mga kasabong ng medyo konting buinas sa loob ng rueda at diskarte ng ating manok. So minsan may mga manok talaga na ang ating kalaban natin, ang style ng ating kalaban ay talagang tugma sa fighting style ng ating manok. Na halimbawa, mga manok ko dito, karamihan ay abang, hindi agad sumusugod, tapos nakakalaban tayo ng medyo aggressive na pumapasok ka agad, so kaya nakalalamang tayo minsan sa ganun. Pero pag nakalaban din natin ang pareho natin abang at mautak din,
diyan madidisgrasya din ang ating manok. Pero hindi ko sinasabi na sa lahat ng panahon na ang abang na manok versus sa aggressive ay palaging panalo ang abang. Depende na po yun sa sitwasyon mga kasabong. Minsan natatalo din ang mga abang na manok sa aggressive. So yan po mga kasabong, na i-discuss ko sa inyo ang ng detalye dahil doon sa mga previous natin mga topic about sa kondisyon ng medyo hausyaw lang po ang mga detalye doon. Ito ngayon, ito talaga ang pinaka-detalye na dapat natin malaman at tandaan kung tayo ay nagpo-pointing ng manok. So ang mga kaalaman na ito mga kasabong ay ibinahagi ko sa inyo ng pre po ito na ibinigay ko. Ito ang mga bagay na ito usually natututunan ito ng mga ating mga bagong sabungero, at kahit nga ang yung mga matagal na sa sabong na hindi naman talaga nakapag-aral or na dumaan sa may nakapagturo sa kanila ng tamang pagpointing, hindi pa nila ito alam. Nalalaman lang po ito mga kasabong sa mga Kaking Academy, yung mga Kaking Academy or mga Kaking School kagaya nung Dalit TGT Chansangko, yung TGT Kaking Academy, kay Jap Gagalak, isa sa mga yun, at ngayon isa sa mga active yung isa din sa makikita nyo sa YouTube, si Attorney Ryan Abrenica. Pero doon sa kanila malalaman mo ito may bayad sa kanila. Hindi nila ito itinuturo ng libre sa kanilang YouTube channel na ipapakita nila kung paano ang pagpointing ng manok. So kailangan nyo pang magbayad ng tuition fee doon. Dito sa atin mga kasabong, ibinigay ko sa inyo ng libre ang aking nalalaman, na ito'y natutunan ko lang mula sa kay Dr. Teddy Chanchanko, dahil tayo ay doon munang natuto. So usually doon tayo nag-evolve, pero medyo iba din ang method ko sa kanya. Pero ang mga principles na ginagamit ko ay magkahalintulad pa rin sa kanya. Yung ating isa sa mga haligi ng Kaking School sa Pilipinas no, na so yung Dalit Dr. Teddy Chanchanko. So yan mga kasabong, kung may natutunan kayo at nagustuhan nyo ang aking episode ngayon, ay paki-like na rin at pakahit ng like button, at ang mga hindi pa rin ang mga bagong naligaw dito sa aking YouTube channel ay paki-subscribe na rin at paki-share, at huwag nyo na rin kalimutan i-hit ang notification bell para updated kayo kung mayroon tayong mga latest na mga video. So hanggang dito lang tayo mga kasabong, at sa susunod ipagpapatuloy natin ang iba pang mga aking mga pwedeng ma-share sa inyo na kaalaman sa pagmamanok na aking maaring i-share sa inyo, dahil ito po ang aking adhikain sa aking YouTube channel, ang mag-share ng aking mga nalalaman. So hanggang sa susunod nating pagkikita mga kasabong, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Hanggang sa muli nating pagkikita, happy Sunday po sa inyong lahat, at mabuhay po kayong lahat, at sana'y sa inyong pagmamanok ay maganda rin ang resulta sa inyo. So pwede nyo itong pagsimulan ang mga aking mga bagay na itinuturo sa inyong mga manok, lalong lalo na sa mga beginners, at pwede kayong mag-evolve sa mga bagay na ito, dahil wala naman po talagang definite na conditioning techniques po mga kasabong. So ang importante lang mayroon kayong foundation na nalalaman, at doon kayo magsisimula. Maraming salamat po sa inyong lahat.